Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay magkakaroon muna tayo ng isang panayam kasama ang grupong Digital Pinoys dahil kanila pong isinusulong ang isang investigasyon sa di umano'y unauthorized access sa mga dokumento at files mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. At kaugnay nito ay makakasama na natin muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang National Campaigner ng Digital Pinoys, walang iba kundi si Sir Ronald Gustilo. Sir Ronald, welcome pong muli sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, magandang hapon Ms. Steph at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pag-imbita. Maraming salamat din po Sir Ronald sa pagsama po sa amin. Ito po just for context po, no, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong exact issue, no, na nais paimbestigahan ng Digital Pinoys kaugnay po nitong tinatawag na DPWH files? Well, ang sinusulong po natin ay yung na-imbestigahan ay yung aligasyon na di umano ay inagaw yung mga dokumento mula mismo kay sa tanggapan ni former Yusek Cabral at di umano ay inaccess pa yung mga dokumento na nakastore sa computers ng DPWH, no? At Sir Ronald, bakit itinuturing na kumbaga isang seryosong matter ng Digital Pinoys ang umano'y hindi otorisadong pagkuha o pagkopya ng mga dokumento, lalong-lalo na kapag galing sa isang ahensya ng pamahalaan? Well, siyempre, may prosesong sinusundan kung paano dapat makuha itong mga dokumentong ito, no? Alam mo, bilang isang kongresista, isang mambabatas, alam dapat ni Congressman Levisten ang na merong tamang proseso sa pagkuha at hindi ito maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-agaw doon sa mga dokumentong ito, no? Alam mo, bilang isang kongresista, pwede sana siyang tumulat sa ahensya, sa DPWH. At nabanggit niya, nasabi na rin niya kay Secretary Dizon, nahihingi siya ng mga files, no? So hindi ko maintindihan kung bakit kailangang agawin niya pa ito. And at the same time, kung talagang kung sa tingin niya ay ayaw ibigay sa kanya yung dokumento, bakit hindi niya ito paimbestigahan sa Kongreso at ipasabina yung mga dokumento? Kasi sa totoo, bilang isang congressman, meron siyang poder para ipasabina itong mga dokumentong ito, no? So, nakakapagtaka talaga. And at the same time, alam mo, nangyari ito, mukhang well within the budget deliberations ng 2026 national budget. Ibig sabihin, itong mga ahensya ng gobyerno ay ito yung panahon na kumbaga sila ay nasa mercy ng mga kongresista, no? Ibig sabihin, sa araw na tatalakayin yung budget ng DPWH, pwede niya talagang i-demand right there and then na i-produce niya sa akin itong mga dokumentong ito. At sa ating matagal ng pagsubaybay sa proseso ng paggawa ng budget,
nakita natin na talagang sa panahong yan ay masunurin yung mga ahensya ng gobyerno, no? So hindi ko maintindihan kung bakit kailangang agawin pa at illegally i-access yung mga computer ng DPWH. Mm. Sir Ronald, ano po kaya yung posibleng epekto nitong hindi authorized na pagkuha ng documents mula sa government sa seguridad ng government data at sa tiwala ng publiko sa mga institusyon po ng ating pamahalaan? Well, syempre, dahil dahil kumbaga unauthorized access ito, anong kaibahan nito doon sa mga hacker na illegally access ng mga government files, di ba? Halos wala itong kaibahan. Ang kaibahan lang talaga yung gumawa ng mga hakbangin na ito, which further erodes the reputation of the institution that he's belonging to, no? Kasi ayun na nga, may problema na nga yung institusyon, dinagdagan pa niya ng ganyan, talaga hong nakakapangamba. And at the same time, kumbaga yung taong bayan hindi naman nila pwedeng gawin yung mga ganyang bagay, di ba? So bakit itong kongresistang to, malaya niyang nagawa yung pangaagaw ng mga dokumentong ito. At sa totoo lang, lalong nakakapagduda yung mga dokumentong hawak niya. Kasi anong pumipigil sa kanya? Walang check and balance kung paano niya makukuha, walang nakakaalam kung anong extent ng impormasyon na nakuha niya, no? So, ibig sabihin, doon sa chain of custody ng mga dokumento na hawak niya, ng mga datos na hawak niya, pwedeng may mabago, pwedeng kung ano man ang mangyari dito, hindi na natin alam. So, kung dapat bang pagkatiwalaan yung impormasyon na hawak niya, hindi rin natin alam. Sapagkat kahit yung mismong manner kung paano niya ini-expose, quote-unquote expose yung mga nilalaman ng dokumento, pautay-utay din. So, paano tayo maniniwala? And at the same time, merong mga inconsistencies doon sa dokumento. Kasi halimbawa, may kongresistang na mayapa na, may senador na hindi nakaupo, may congressman na hindi nakaupo. So, ano yung sinasabi niya, no? Na hindi natin maintindihan kung anong intensyon niya, pero nevertheless, talaga kung nakabawa sa tiwala yung kanyang ganyang mga action. And nabanggit niyo na po itong patungkol sa chain of custody. Sa pananaw ng Digital Pinoys, bakit mahalaga po ito at maging ang tamang otorisasyon sa paghawak ng mga opisyal na dokumento? Alam mo kasi may mga impormasyon dito na posibleng may mga impormasyon, no, na hindi naman kumbaga dapat na-access ng publiko. Ibig sabihin, naniniwala tayo yung usapin ng budget dapat transparent diyan. Pero kung ang pag-usapan natin ay yung sa mga dokumento ng gobyerno, sa mga impormasyon na pinangangalagaan ng gobyerno, talaga kung nakakapangamba ito. Kasi ibig sabihin ba nito, kahit sino na lang ay pwedeng i-access yung mga impormasyon na pinangahawakan ng mga gobyerno. Halimbawa, merong isang kongresista na galit sa isang tao, pwede niya bang hanapin na lamang o agawin yung mga files patungkol sa isang taong ito at ilantad niya nang kunin niya yung mga impormasyon at ilantad niya ng walang pakundangan? Hindi po ba mali yun? Hindi po ba nagkakaroon ng issue pagdating sa privacy, may issue pagdating sa tamang pag-access sa mga impormasyon na hawak natin? Tingin ko yung yung proseso naman ng gobyerno para makakuha ka ng impormasyon, malinaw naman. Ibang usapan na lamang din talaga, to be fair. Ibang usapan din naman kung makakuha ka, pero hindi ordinaryong tao yung kumuha ng impormasyon Isang kongresista na may iba't ibang pamamaraan para makuha mo yung impormasyon. At tingin ko yung ginawa niyang pamamaraan ay hindi dapat kasama. And Sir Ronald, may mga nagsasabi na itong unauthorized na pag-access sa government documents ay ginagawa sa ngalan daw ng transparency. Ano po ang masasabi ng Digital Pinoy sa ideya na pwede pala
hopefully hindi naman talaga ito, no, kasi sabi nga natin kanina may tamang proseso, pero dahil sinasabi nga na for transparency ito, ano yung masasabi niyo sa ideya na pwedeng isulong daw ang transparency kahit lampas na sa legal na proseso? Alam mo, yan yung isang malaking pagkakamali. Kasi kapag, yung lang dapat nating tandaan, kapag ang isang dokumento na magsisilbing ebidensya o gagamiting ebidensya sa isang legal proceeding, inacquire o nakuha mo sa illegal na pamamaraan, hindi ito tinatanggap ng korte. Mm. Kahit pag gaano ka incriminating yung impormasyon, kung ito ay illegally na access o illegal yung pamamaraan ng pagkakakuha, hindi ito pinapayagan ng korte. So, ibig sabihin, mas nakakapangamba pa nga ito kasi, kumbaga, kung yung dokumentong yan ang makakapagturo sa kung sino ang mga dapat managot sa issue ng korupsyon, baka imbis na mapanagot pa natin sila, makatakas pa sila, makalusot pa sila sa kaso dahil lamang ninakaw yung ebidensya, hindi po ba? Mm. Yung ebidensyang ginamit ay kumbaga fruit of the poison tree. 'Di ba? So maganda sana kung ang ginawa niya yung tamang pamamaraan na lamang. At sa mga ganitong sitwasyon, ano po ba yung mga tamang mekanismo para sa mga gustong maglantad ng katiwalian nang hindi naman nasisira ang integridad ng ebidensya? Well, una-una yun, yung pwede kang sumulat doon sa ahensya para i-request yung mga impormasyon, yung mga dokumento. Pwede kang gumamit ng Freedom of Information na mechanism. At bilang kongresista si Congressman Leviste, kagaya na nabanggit ko kanina, pwede niyang ipinasabpina sana yung mga dokumento, pero hindi ginawa at ang mga pinili niyang gawin, agawin yung mga dokumento. Now, hindi ako sure kung FOI request ba siya o sumulat man lang ba siya. Pero ang malinaw, nagpaalam siya kay Secretary Dizon at sinabi rin mismo ni Secretary Dizon na nagsabi sa kanya. Pero hindi niya pinayagan yung pang-aagaw ng dokumento. Di po ba? So, yan yung dapat na iwasan. At ang gawin natin kung may kailangan tayong dokumento, i-request ho talaga natin ito. Kasi sa totoo lang, meron hong FOI, merong Freedom of Information Mechanism, meron ding Anti-Red Tape Act na kung saan ang gobyerno, ang isang ahensya ng gobyerno, ay required na tumugon sa mga request sa pinakamabilis na panahon. So, ayun, sana nagawa yun. At siguro ito na lamang po, no, Sir Ronald, ano po ang inyong mensahe sa mga opisyales po ng ating pamahalaan at sa publiko kaugnay ng pangalaga sa mga mahalagang datos na ito at mga opisyal na dokumento po ng ating gobyerno? Well, sa panahon ho ngayon, talaga ho nga pinapalakas ho ng ating malakas ho yung batas natin patungkol sa data privacy at dapat pinapahalagahan natin yung mga ahensya ng gobyerno. Kaya kung maaari po sana sa mga kawani, sa mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno, kung may mga ganitong insidente ho, ay i-report ho agad natin sa mga otoridad. Kasi kung papaano ho kung ibang tao ang gumawa nito at hindi ho natin na-report, mas malaking problema po yung makikreate nito. So sana po ay pangalagaan nating maigi yung mga impormasyon na pinangahawakan natin. At pahabol na lang din po, Sir Ronald, ano po ang paninindigan ng Digital Pinoys pagdating sa balanse ng transparency, accountability at rule of law sa digital governance? Well, syempre, yung usapin ng privacy, yung usapin ng transparency at accountability, hindi dapat nagbabangga-bangga yung mga prinsipyong yan. Bagkus ito dapat ay nagtutulungan para mapalabas kung ano ang katotohanan. Itong mga dokumentong ito ay pwede sana nailabas sa tamang pamamaraan kung
Kaya't ang panawagan po natin at ang ating paninindigan ay una, yung mga dokumento na dapat sana ay transparent at accessible para sa publiko, padaliin ho natin yung access ng publiko. Pero yung mga impormasyon at mga dokumento na mahigpit ho ang kinakailangang pagbabantay, ay higpitan din po natin yung access dito. At huwag ho tayong pumayag na kahit sino pa po yung taong yan, kesyo congressman ho yan, kesyo senador, kesyo presidente, o kung sino pa man ho, ang illegal na mag-access, agad ho natin itong i-report. Kasi ho, tiwala din po ng taong bayan na nakasalalay dito. At hindi ho natin alam, baka sa susunod, yung mga dokumento maging na nag-report sa mga ganitong ente. And with that po, maraming salamat po, Sir Ronald, sa pagsama niyo pong muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po. Mabuhay po kayo at Happy New Year din po sa inyo. Happy New Year din po sa ating lahat at magandang hapon po. Mag-iingat po tayong lahat. At atin po nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang national campaigner ng Digital Pinoys na si Sir Ronald Gustilo. Tayo po ay dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, 2026 National Budget pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 92.5 billion pesos kabuang items na ivinito ng punong ehekutibo habang mga politiko bawal nang magkaroon ng direktang partisipasyon sa pamahagi ng ayuda. Narito si Alvin Baltazar para sa balita. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 General Appropriations Act na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Education sector ang may pinakamalaking bahagi ng national budget na aabot sa 1.345 trillion piso, nakatumbas ng 4.36% ng GDP ng bansa. Ang DOH naman ang pangalawang ahensya na nakatanggap ng pinakamalaking budget sa 2026 na umaabot sa 448.125 billion pesos na pinakamalaking budget nito sa kasaysayan. Sa talumpati ni Pangulong Marcos, binanggit din itong may mga items na kung saan ay ginamit niya ang kanyang veto power. Nasa kabuang 92.5 billion pesos ayon sa Chief Executive ang kabuang na i-veto na items. Sa kabilang dako'y binigyan din rin ng Pangulo na hindi siya papayag na magamit sa discretionary spending ang unprogrammed appropriation kasabay ng paghikayat sa mga Pilipino na bantayan ang budget ng bayan at huwag pumayag na mapunta ito sa kurakot. Bahagi din ng mensahe ng Pangulo ang pagbabawal na sa mga politiko na magkaroon ng direktang partisipasyon sa pamamahagi ng ayuda. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. To ensure that public funds are expended in clear service of national interest, I vetoed several items of appropriations with their purposes and corresponding special provisions under the UA, totaling almost 92.5 billion pesos. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, walang Pilipino ang nadamay sa pag-atake ng Estados Unidos laban sa Venezuela. Ito ang sinabi ni Consul Judy Razon, Chargé d'Affaires ng ating embahada sa Colombia sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon kay Razon, aktibo ang komunikasyon nila sa Filipino community sa Cambodia at patuloy ding sinusunod ng mga ito ang paalala mula sa mga opisyal. Nasa 74 na Pilipino na nananatili o nagtatrabaho sa Colombia, 23 rito ay o sa Venezuela kung saan 23 rito ay nasa Caracas. Sila, wala pong nasaktan
at wala pong nasaktan sa kanila. At sa ngayon po ay patuloy po nilang sinusunod yung ating abiso na manatili po muna sa kanilang mga kabahayan at mag-monitor ng mga balita. Assurance lang po na tayo po ay continuous na nagmo-monitor ng sitwasyon ng ating mga Pilipinong kababayan sa Venezuela at open po ang ating communication lines for any inquiries or requests. Si Consul Judy Razon ang ating Chargé d'Affaires sa Embahada sa Colombia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, may nakahandang contingency measures ang Embahada ng Pilipinas sa Colombia sa oras na lumala ang sitwasyon sa Venezuela bunsod ng military operations ng Amerika sa kabisera nito na Caracas nitong Sabado. Sa programang Front and Center, sinabi ni Consul Judy Razon, Chargé d'Affaires ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, na kanilang pagaganahin ang mekanismo sa pagpapauwi sa mga Pilipino o repatriation. Makikipagtulungan din ang embahada sa Department of Foreign Affairs at iba pang partner agencies upang pagganahin ito. We actually have a standing contingency plan, and if the situation requires that we activate it, we will do so, and this will be implemented together with the Department of Foreign Affairs and our partner agencies. Ngayon, aniya ay hindi pa nakikita ng embahada na magtataas ng crisis alert sa Venezuela. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagbabantay sa mga pinakahuling sitwasyon sa naturang bansa. We still have to continue monitoring. That is the most important task right now, to continue monitoring developments and to report them to the Department of Foreign Affairs. Si Consul Judy Razon ang ating Chargé d'Affaires ng Philippine Embassy sa Colombia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inaalam na ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia ang datos ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa energy sector sa Venezuela matapos ang nangyaring military operations ng Amerika sa Venezuela nitong Sabado ng madaling araw. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Consul Judy Razon, Chargé d'Affaires ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, na nakikipag-ugnayan na sila sa Migrant Workers Department sa bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa oil and gas sector at ang kanilang kalagayan. Samantala, tulad ng nabanggit natin kanina, 74 na Pilipino ang nasa Venezuela, karamihan ay nasa religious sector, habang ang iba naman ay naninirahan sa nasabing bansa kasama ang kanilang mga asawa. Most of the 74 Filipinos are actually members of the religious community, so they are nuns, priests, and missionaries. And there are Filipinos who have also settled down in Venezuela, married to Filipinos, married to Venezuelans, and they have their families there already. We received information that there are oil and gas workers, but we have requested the Department of Migrant Workers to verify this information because we don't have the data on this. Consul Judy Razon ang Chargé d'Affaires ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, ilang mambabatas nagpahayag ng pagkabahala sa naging hakbang ng Estados Unidos kontra sa Pangulo ng Venezuela. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang ilang mambabatas kaugnay na umano'y iligal na hakbang ng Estados Unidos laban sa Venezuela at Pangulo nito na si Nicolas Maduro. Ayon kay Akbayan Party List, Representative Percy Sandanya, dapat magsilbing babala sa buong mundo ang naging aksyon ng administrasyon ni US President Donald Trump. Binanggit ni Sandanya na mismo si Trump ay umaamin na ang interes sa langis ng Venezuela ang isa sa mga dahilan ng kanilang paglusob na malinaw umanong paglabag sa international law. Dagdag pa ni Sandanya, ang naturang hakbang ng Estados Unidos ay lalo lamang nagpapalakas sa
at nagbibigay katwiran sa mga kahalintulad na agresyon ng Russia sa Ukraine at ng China sa West Philippine Sea. Kinundin na rin ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang insidente. Anya tahasan itong sinisira ang rules-based international order at nagtatakda ng mapanganib na president ng mga lantad na agresyon ng mga superpower. Inilalagay din anya nito ang Pilipinas sa alanganing posisyon sa usapin ng moral ascendancy lalo na sa pagprotesta at paglaban ng agresyon ng China sa ating West Philippine Sea. Mahirap kasi anyang igiit ang paninindigan sa international law kung ang pangunahing kaalyado ng bansa ay gumagawa rin ng kahalintulad na agresyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, US strike sa Venezuela, kinondena ni Senadora Risa Hontiveros. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Giniit ni Senadora Risa Hontiveros sa isang seryosong paglabag sa international law at banta sa umiiral na rules-based international order ang naging pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela. Kasabay ng pagkondena sa naturang aksyon ng US, binigyang diin ng Senadora na nilalagay rin ito sa panganib ang buhay ng mga mamamayan ng Venezuela. Sinabi rin ni Hontiveros na nagdudulot rin ito ng posibilidad na ang ibang mga bansa ay kaya rin o pwedeng lusubin ng mas makapangyarihang estado na handang abusuhin ng kanilang kapangyarihan para sa sariling interes. Binigyang diin ng mambabata sa walang sinumang bansa ang may karapatang unilateral na umatake sa isang malayang estado o patakbuhin ng isang sovereign country. Saang prinsipyong ito anya ay hindi lang dapat manaig laban sa US kundi sa lahat ng bansang nagpapahalaga sa isang rules-based international order. Nagpahayag ng pagkabahala si Hontiveros sa posibleng malawak at pangmatagalang epekto ng naturang aksyon sa buong mundo lalo na sa Pilipinas na may kasalukuyang territorial dispute sa China. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magandang balita mula sa ating Migrant Workers Office o MWO sa Seoul, South Korea dahil tumaas na ang hourly wage rate sa naturang bansa para sa taong 2026. Ayon kay MWO Seoul Labor Attaché Attorney Rosemary Duques, 2% ang naging pagtaas ng hourly wage rate para sa taong ito kumpara sa naging datos noong 2025. Ibinahagi ni Attorney Duque sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service na katumbas ang pagtaas na ito ng 10,320 Korean won. Sa isang buwan na abot sa mahigit 2 milyong Korean won o mahigit 89,000 pesos ang maaaring maging sahod ng isang migrant worker. So lumabas na po yung kanilang 2026 minimum hourly wage rate. Ito po ay tumaas na. Uy. So 2% raise compared to 2025. So meron po silang 10,320 Korean won na increase for this year. So maganda pong balita yan para sa kanila. Okay. So for a month, meron po silang around 2,156,880 Korean won as well, though equivalent to at least 89,870. The Migrant Workers Office o MWO Seoul Labor Attaché Attorney Rosemary Duques. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, magtatayo naman ang Department of Agriculture o DA ng karagdagang farm-to-market bridges ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ito ay sa ilalim ng Farm-to-Market Bridges Development Program ng isang official development assistance mula sa French government. Nasa kabuuang 300 tulay ang sakop ng programa kung saan nasa 50 ang target masimulan ngayong taon. Layo nitong mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa sa pamagitan ng mas maayos na logistics at market access.
Maaasahan ng ating farmers and fisher folks is yung mga bridges. May mga 300 bridges tayo na nakuha sa part of ODA ng French government. So, but ang implementation yan is almost next year baka 50, then the following year 150, then 100 sa 2028 para malaking tulong na yan para makonect yung mga ating farm to market road. Culture Secretary Francisco Tiulaurel Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, welcome sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang plano ng Department of Agriculture o DA na magtayo ng deep water ports o agri-ports ngayong taon. Ayon kay SINAG President Engineer Rosendo So, malaki ang maitutulong nito dahil matitiyak na may iimbakan ang agricultural products. Sa ganitong paraan ay mapipigilan din ang pagkasira ng naturang produkto habang mapabibilis ang pag-discharge sa mga ito. Pwede mas mabilis na mag-discharge yung mga produkto and mabawasan yung congested na port of entry. So is makakatulong dun sa logistic and of course yung presyo ng produkto ng agrikultura. Si SINAG President Engineer Rosendo So. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD nanawagan ng volunteers para sa pag-repack ng food packs ngayong nasa alert level 2 na ang Mayon Volcano. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Kasunod ng pagtataas sa alert level ng Bulkang Mayon ay nangangailangan ng Department of Social Welfare and Development, National Resource and Logistics Management Bureau ng karagdagang volunteers para sa patuloy na produksyon ng mga family food pack. Batay sa abiso ng DSWD, partikular na nanawagan ito ng volunteers sa kanilang repacking center sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, paghahanda ito sa posibleng pangailangan ng mga komunidad na maapektuhan ng pagtaas na aktibidad ng Bulkang Mayon. Bukas ang volunteer operations Lunes hanggang Sabado kabilang ang weekend na may 2 shift mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at 1:00 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga interesadong mag-volunteer, kailangan lang magparehistro online o makipag-ugnayan kay Maria Sharali o Christine Sacramento sa mga numerong 0993-495-5458. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bihira lamang ang mga pagkakataon kung saan mas tumitindi ang suicidal ideation ng isang pasyenteng mayroong karamdamang pangkaisipan kasabay ng pag-inom ng medikasyon tulad ng antidepressants at antipsychotics o neuroleptics. Sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni Dr. Tiffany De La Cruz, psychiatrist ng National Center for Mental Health o NCMH, na posible itong mangyari sa mga first-timer o pasyenteng unang beses pa lamang na umiinom ng antidepressants. Dagdag ni Dr. De La Cruz, nagsisimula talaga ang proseso ng gamutan sa pagpapakita ng mga side effects bago ang aktual na paggaling. Ang usual na binibigay natin kapag merong suicidal ideation ng isang tao ay yung mga tinatawag natin na antidepressants. So maraming klase yung antidepressants, pero meron din namang iba, meron din tayong tinatawag na neuroleptics or yung mas kilala bilang antipsychotics. So halos lahat ng mga ito ay nakakatulong actually sa paglaban ng suicidal ideations. So obviously it's going to be linked kasi ang mga tao na nagkakaroon ng suicidal thoughts, malamang nakikitaan na gumagamit ng mga gamot na ito. So indirectly, medyo obvious naman na malilink talaga na umiinom kasi siya ng gamot na ito kaya nasusuicidal ideations. Whereas in reality, ginagawa kasi ng mga doctors natin, meron siyang ganitong nararamdaman, nagkakaroon siya ng mga suicidal thoughts. So bibigyan siya ng lunas, which is
those mental health medications. Health o NCMH psychiatrist Dr. Tiffany De La Cruz. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, edukasyon at suporta ng pamilya ang kailangan upang mapangsiwaan ang side effects ng pag-inom ng antidepressants, lalo na sa pagkakataong mas tumitindi ang suicide ideation. Madalas kasi, ani National Center for Mental Health o NCMH psychiatrist Dr. Tiffany De La Cruz na nauna muna ang suicidal attempt bago ang konsultasyon sa pagkakaroon ng mga medikasyon sa karamdamang pangkaisipan. Usually, ang ano talaga namin is ini-inform namin yung pasyente. Okay. Education is of course your best defense sa mga ganitong klase. So, una, syempre, matatakot siya, bakit mas nararamdaman ko ito? Pero, since na-reassure siya ng doctor na this is very common that you may experience these things, mas madali nilang na-handle and mas madali nila matanggal sa isip nila yung mga suicidal ideations. Another thing din na syempre, kung meron silang suicidal thoughts, lahat kasi na suicidal thoughts, kailangan nating seryosohin. So, pag yung ganyan, kung halimbawa merong available na tao, usually binibilin namin, bantayan nyo tong bantayan nyo tong kamag-anak ninyo, or bantayan nyo tong mahal nyo sa buhay. Kasi syempre, meron siyang pinagdaraanan ngayon, and minsan, mahirap na kalabanin, lalo na ang sariling isipan. So, pag yung mga ganun, iwasan na lang po na meron siyang access sa mga methods kung paano magpakamatay. Inaalam din namin kung in the first place, baka meron kasing meron talagang suicidal ideations. Usually kasi yun talaga ang yun naman talaga ang presentation bakit nagpapa-check up in the first place. Nagkakaroon talaga ng suicidal ideations. Very rare yung nauna si antidepressant or any other kind of mental health medications bago yung suicide. It is always the suicide first, the suicide ideations or the attempt. National Center for Mental Health o NCMH psychiatrist Dr. Tiffany De La Cruz. Para sa mga nangangailangan ng tulong, maaaring sumangguni sa National Center for Mental Health o NCMH hotline 1553-1800-1888-1533 0919-057-1553 para sa smart subscribers at 0917-899-8727 para sa Globe subscribers. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Para sa bugso ng Regional News, magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Lahat ng 15 bayan ng Nueva Vizcaya pasado bilang child-friendly municipalities. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw.
Amin na lokal na gobyerno sa Nueva Vizcaya kat maawagan kas child-friendly municipalities. Dahiti timpakamu ti Department of Interior and Local Government wenno DILG akadaytoy. Dagiti 15 nga ili kat nalasatan dati national benchmark para iti seal ti child-friendly local governance iti taon 2025. Kinuna ni DILG Local Government Operations Officer James Dari Ligayo, si Mayat estado ti probinsya manipud iti 8 laeng iti napalabas sa taon. Kasaruno ti naisayang kat a child-friendly local governance audit amang rukod iti LGU performance, iti survival, development, protection, participation kan panaggobyerno para kadagiti uuping. Ti Solano tinakaala ti kangatuan a rating a 98.75%. Sigon kini Provincial Social Welfare and Development Officer Flordelina Granada, naragpat daytoy a banligi gapu kadagiti sumagmamanong inisyatiba kas kumatiyang official smack sessions iti celebration ti National Children's Month para iti panang patubker kadagiti child-focused policies. Dagiti rekomendasyon kadagiti a session kat mairaman iti Children's Plan di Nueva Vizcaya para iti taon 2026 agingga 2028. Manipod syudad ti Tugagaraw dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City. Lokal na pamahalaan ng Baguio, sasampahan ng kaso ang BCDA kaugnay sa pagsasalin sa John Hay Special Economic Zone. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. May sagsaganan ti kaso nga ipila ti lokal o gobyerno ti syudad ti Baguio kontra ti Bases Conversion and Development Authority tapno may paimadan iti city government iti 247 hectares nga sakop iti John Hay Special Economic Zone. Daytoy kat gapot napaay tinadudi nga mangirimit iti naurdo nga bingay ti syudad ken kas resulta ti panakawaswas iti kontrata iti nagbaytan ti BCDA ken iti dati nga developer a Camp John Hay Development Corporation. Sigon kan Mayor Benjamin Magalong manarimaan iti panagkonsulta ken panakitaripnong dagiti abogado ti lokal gobyerno kadagiti na duma-duma pa ang batido nga abogado tapno masigurado nabilag iti may pila nga kaso ang mga mandato iti BCDA nga may paiman iti naideklara nga economic zone ditoy syudad. May palagip ngay muna nga inanunsyo ni Magalong at arigagay iti city government mangtunton iti karbeganda iti John Hay Special Economic Zone kalpasan na pa iti BCDA nga mangted iti naurno nga bingay di itoy manipod ti abang may basar ti Resolution number 362 series of 1994 nangalatag kadagiti kondisyones nga impataw ti lokal nga gobyerno para ti development wenno panakpasayat iti dating American Rest and Recreation Center. Indarigagagmat ni Baguio City Congressman Mauricio Domoga na masapol nga isakat ti lokal gobyerno ti Baguio tinaso nga kaso may basar ti condition number 16 itinaso nga resolusyon ang mga mandato iti BCDA mga turnover iti city government iti John Hay Special Economic Zone kastamet dagiti amin nga improvement nga awan iti anyaman nga kondisyon kasaruno iti panagpaso ti lease agreement iti nagbayatan ti BCDA ken CJH DevCo. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nangipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, nagagandahang obra ng local artist sa lalawigan ng Catanduanes, tampok sa Kapitolyo. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Rose Sinieva. Tampok sa labigan Kapitolyo kan Catanduanes ang mga bagong obra kan lokal na mga alagad nin sining komo pagsabata kan taong 2026. Sigon kay Governor Patrick Asanza ang proyektong pangsining ang resulta kan pagtatarabangan kan Isla Catanduanes Artist Guild, Sikat at Unukat. Pigpapahiling sa mga obra na ini ang kultura, historya, mga importanteng tanawin, turismo asin pamana kan probinsya. Obheto kan exhibit na itaguyod ang sining asin mas pahiwason pa ang pagtataon ng importansya sa kultura komo parte kan pagkakabistuhan kan Catanduanes. Nilinaw man kanasambitan ng mga grupo na personal na pondo ang ginamit sa proyekto asin mayong pondong gikan sa lokal na gobyerno. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Nasa 200 tupad beneficiaries sa Guimaras tumanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 6. Narito si Janelle Baclay para sa balita mula sa Iloilo. Nagbaton sang cash assistance nagikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang 200 ka mga partner beneficiaries sa idalom sang Department of Labor and Employment tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad convergence program sa probinsya sang Guimaras. Ang mga partner beneficiary ang naghalin sa Banwa sang San Lorenzo, Guimaras pagi sa proyekto nga local adaptation to water access o konlawa kag breaking insufficiency through nutritious harvest o konbinhi. Ang mga beneficiaryo ang nagbuilog sa community-based activities kasubong na lamang sa pag-obra sang communal garden, small farm reservoir kag tree planting activity sa sulod sang 20 ka adlaw paagi sa Cash for Work program. Paagi sini matagan sang oportunidad kag makatrabaho ang mga benepisyaryo kang madugangan ng ilang kita. Nagikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang Mindanao. Index crime sa Davao City, malaki ang pagbaba sa taong 2025. Pakinggan ang kabuang ulat mula sa Davao sa pamagitan ni Marcel Dasalia. Gikataho sa Davao City Police Office kundi CPO ang dakong pag-ubos sa index crime sa syudad sa Davao niadtong 2025 itandi niadtong 2024. Base sa datos, miubos ang kaso gikan 708 niadtong 2024 sa 542 niadtong 2025 o nasa 23.25% kapag ubos. Sumalak ang acting DCPO Director Police Colonel Manan Caracas Morip ang pag-ubos bunga kini sa gipakusgan nga police operations, intelligence-driven policing, hugot nga pagpatuman sa mga estratehiya ug padayon nga suporta sa Davao City LGU. Lakip na sa mga krimeng adunay dakong pag-ubos ang theft, rape ug robbery. Gipaniguro usab sa DCPO nga ipadayon labi na pakusgan ang mga lakang batok sa krimen sa pakig-alayon sa lokal nga panggamhanan ug komunidad aron nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa Davao City. Gikan dinhi sa Davao City, Marcelma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dadakuin na natin ang Iligan, Business One-Stop Shop o BOSS. Sa lungsod ng Iligan, opisyal na binuksan sa publiko. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Opisyal nang giablihan sa publiko ang Business One-Stop Shop o BOSS lakip ang Electronic Business One-Stop Shop sa dakbayan sa Iligan sa unang semana sa bagong tuig karong 2026. Gipanguluhan sa City Treasurer's Office ang opisyal nga paglungsad sa maong programa. Kauban ang buhatan sa alangdong alkalde sa dakbayan, Mayor Frederick W. Siao, ubos sa pagdumala ni Chief of Staff Jules Bernie A. Padilla ug kauban usab ang Business Permit and Licensing Office o BPLO. Tumong sa baong programa nga makahatag og epektibo, transparent ug serbisyo na nakasentro sa katawhan diin pinaagi sa BOSS, gihusa ang nagkalaing-laing lokal nga buhatan nga may kalabutan sa paghatag og business permit. Pinaagi niini mas napadali ang proseso sa aplikasyon sa business permit sa dakbayan ug malikayan usab ang mga illegal nga kalihukan sa sistema. Gilawman nga ipatuman kini gikang Enero 2 hangtod Enero 31 karong tuiga 2026 sa Robinsons Mall, Gaisano Mall o Iligan City Hall Main Building. Gikan sa dakbayan sa Iligan, ako si Alwida Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Puntahan naman natin ang Butuan.
Bureau of Fire Protection o BFP Caraga, idineklarang tagumpay ang kampanyang Oplan Paalala Iwas Paputok matapos maitala ang Zero Fire Incident na sanhi ng paputok. Ang detalye ng balita ay ihatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Uplan Paalala Iwas Paputok campaign sa Bureau of Fire Protection malampuson. Kini ang assessment nga migawa human walay natalang sunog nga mugna sa mga firecrackers sa pagsaulog sa Pasko ug pagsugad sa bag-ong tuig. Ang kampanya gisugdan sa unang adlaw pa lang sa Disyembre ug gisundan sa gilusad nga Uplan Paalala sa paputok umiwas sa turotot mas ligtas adtong December 28 dungan sa pagpanghatag sa libreng turotot. Sigon pa ni BFP Caraga spokesperson Fire Senior Inspector Saipol J. Inocente, ang kalampusan sa kampanya resulta usab sa kooperasyon sa publiko. Sumala pa ang matag karunog unya nilang pagrekorida nakatabang para maedukar ang publiko sa kadelikado sa mga pabuto. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin naman natin ang Marawi Provincial Jail ng Lanao del Sur nagsagawa ng Quick Response Team Training. Narito ang kawang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Peninggulan ang Provincial Jail a Lanao del Sur sa Cambiersa sa mga nakapanawang kuapian tunon of Kulaula as inilumba sa Provincial Jail Compound sa Marawi City. Yang kaya Cambiersa o din na training na piyaguluanan ng Star Team Bureau of Jail Management and Penology sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao din na BJMP BARM. Ayan tagsang kaya training na din na kaumanis operational readiness, discipline na gusto emergency response capability sa mga jail personnel. Ayan din sa lako na podpon sang kaya Cambiersa sa values formation, tactical first aid, riot suppression, firearm safety, escort formation drills, counter ambush simulation, so close quarter battle room entry exercises. Diyan kaya kambiyaksan na dirpampan o PDRRMO sa minudi ng Sambitori ay nalunyan sa ugupian sang kaya lagi na panaguntaman lagi nalunyapan so kalay guna o kapamagupa o pimbarang operation na din na intelligence coordination kada na maparulis effective disaster response and public safety. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Susunod naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas pong ihahatid sa atin ang ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Posibleng magkaroon ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa global market kasunod ng airstrike ng Estados Unidos sa Venezuela. Pero paglilinaw ni economist Dr. Michael Batu, panandalian lang at bahagya lang ang magiging oil price hike. Nakita rin ng ekonomista ang epekto ng pag-atake sa financial markets.
kapag nagkaroon ng increased uncertainty sa isang bahagi ng mundo, ay magkakaroon ito ng spillover effect sa mga ibang bansa. So halimbawa, pag may mga investor tayo dyan sa Pilipinas na may mga mutual funds sila na konektado sa global markets, particularly sa global emerging markets, magkakaroon ng increased uncertainty dyan, magkakaroon ng epekto yan sa returns na nakikita nila. So may epekto sa produktong petrolyo, sa presyo, at meron ding epekto ito sa financial markets. Ang tinig ni economist Dr. Michael Batu. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalo pang lumago ang sektor ng mamanufaktura ng Pilipinas nitong nakarang Disyembre 2025. Ayon sa S&P Global, umakyat ang Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI ng bansa sa 50.2 nitong Disyembre 2025 mula sa 47.4 noong Nobyembre 2025. Sinasalamin lamang nito ang mas pinahusay ng demand conditions ng bansa. Batay sa survey ng 400 na mga kumpanya, sinusukat ng PMI ang kondisyon at pag-unlad ng sektor ng pagmamanufaktura sa pamamagitan ng bagong mga pagbili o purchase order, produkto, trabaho, dalas ng paghahatid ng supply at pamumuhunan sa stocks. Paliwanag ni S&P Global Market Intelligence economist Mariam Baluk, itinuturing na dahilan ng mas pinahusay na manufacturing sector ang mas mataas na purchasing activity nitong Disyembre 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabawasan ng 4% ang kabuang debt servicing ng gobyerno sa 89.97 billion pesos noong Nobyembre 2025 mula sa 93.7 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of Treasury, bumaba ang gastos ng gobyerno sa pagbabayad ng utang noong Nobyembre matapos ang malaking pagbaba sa amortization o pagbabayad ng prinsipal. Bunsod ito ng pagtaas ng interest payment sa parehong lokal at external debt, humigit kumulang na 86% ng kabuang bayarin sa utang ay napunta sa interest payment na umaabot sa 77.29 billion pesos sa naturang buwan. Samantala, bumaba naman ng 15.2% ang interest payment sa panlabas na utang sa 20.41 billion pesos mula 17.72 billion noong November 2024. Ang natitirang 14% ng kabuang debt servicing ay inilaan sa amortization na umabot sa 12.68 billion pesos. Ipinapakita nito na bumaba ng 53.1% ang gastos ng pamahalaan sa pagbabayad ng prinsipal ng mga utang kumpara sa 27.5 billion pesos noong kaparehong panahon noong 2024 na nagpapahiwatig ng mas kaunting mga securities na nag-mature. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinapakita ng bagong pag-aaral ng Asian Development Bank o ADB na ang mga manggagawang Pilipino, babae man o lalaki, ay nakikitang kulang sila sa kasanayan sa banyagang wika at sa pagpapatakbo ng makinarya, mga kakayahang itinuturing nilang hindi sapat para sa pangangailangan sa trabaho. Sa ulat ng Harnessing Survey Data to Shape the Future of Work, sinabi ng ADB na may mataas na kumpiyansa ang mga manggagawa sa kanilang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at basic numeracy skills. Gayunman, mas mababa ang pagtutugma ng kanilang kasanayan sa computer, software at komunikasyon. Batay sa self-assessment, 39% ng kalakihan at 27.3% ng kababaihan ang nagsabing kulang sila sa kasanayan sa banyagang wika. Sa mga lalaki, kabilang sa pinakamalalaking agwat ang pagpapatakbo ng makinarya.
project management o organizational skills, computer o software skills, at teamwork o leadership skills. Sa kababaihan, kapareho ang trend. 25.4% ang may kakulangan sa pagpapatakbo ng makinarya, 23.7% sa project management, 17.6% sa computer o software skills, at 16.8% sa teamwork o leadership. Ayon sa ADB, bagamat may ilang pagkakaiba sa kasarian, halos magkatulad ang pangkalahatang pattern ng skills alignment at perceived gaps. Mas madalas ding maitalaga ang mga lalaki sa mabibigat na gawaing pisikal tulad ng pagbubuhat, pagmamaneho at paggamit ng heavy machinery. Sa kabuuan, nagtala ang Pilipinas ng pinakamababang skills match sa 71.8%, kasunod ng Bhutan at Georgia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Lunes, ika-5 araw ng Enero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 87 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 79 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 43 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 56 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 30 sentimo. Nasa 69 na piso at 4 na sentimo ang euro, 42 piso at 83 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 70 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Antabayan nyo naman, samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Tumikada ng unang panalo ang Barangay Ginebra sa PBA Season 50 Philippine Cup Semifinals matapos putulin ang 10-game winning streak ng San Miguel 99-90 sa Game 1 sa Smart Araneta Coliseum. Nagpasabog ang Gin Kings na matinding 11-1 run sa huling 5 minuto upang pabagsakin ang Beermen na huling natalo pa noong Oktubre nang magsimula sila sa 0-2. Pinangunahan ni RJ Abarientos ang pag-arangkada, kumamada ng 7 sa kanyang 23 puntos sa kritikal na sandali mula sa manipis na 86-85 abante tungo sa 97-86 na kalamangan sa natitirang 1 minuto at 36 na segundo. Nagbigay ng solidong suporta si Scottie Thompson na may 22 puntos, 5 rebounds at 4 na assists, habang nagambag mula sa bench sina Ralph Koo at Jason David ng 13 at 10 puntos.
Dahil sa panalo, hawak na ng Ginebra ang 1-0 bentahe at umabot na sa 8 ang kanilang winning streak. Bumida para sa San Miguel si Junmar Fajardo na may 27 puntos at 23 rebounds habang may 18 puntos si CJ Perez. Nagdagdag ng 12 si Marshall Lassiter ngunit nanlamig ang bench ng Beermen kung saan sina Don Troliano at Jericho Cruz ay nag-combine lamang para sa 9 puntos sa 3 of 14 shooting. Inaasahang maghahanda ng adjustments ang San Miguel sa Game 2 upang hindi malubog sa mas malalim na pagkakahuli kontra sa Ginebra na nasa matinding momentum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang semifinals match sa PBA, nagpasabog ng matinding second half rally ang Tokentex upang makuha ang Game 1 ng PBA Season 50 Philippine Cup Semifinals kung saan tinalo nila ang Meralco 100-95 sa Smart Araneta Coliseum. Mula sa 21 puntos na pagkakaiwan, bumalikwas ang tropang 5G sa pamamagitan ng mainit na third quarter run at nagpakita ng composure sa endgame para sa 1-0 series lead. Doon bumaliktad ang laro, isang 28-8 rally sa third quarter ang nagbigay ng bagong buhay sa TNT. Pinangunahan ni RR Pogoy ang pag-arangkada kung saan kinamada ang 11 sa kanyang 16 na puntos upang gawing 74-70 ang abante matapos ang 52-31 na deficit sa halftime. Sa dulo, si Calvin Oftana ang nagdala, score ng 7 sa huling 9 na puntos ng TNT. Nagtapos siya na may 28 puntos at 7 rebounds habang may 17 si Ray ng Batak. Nag-ambag din si Brandon Ganuelas-Rosser ng double-double na 14 na puntos at 11 rebounds. Bagamat nawaldas ang malaking lamang, nakipagsabayan pa rin ang Meralco sa fourth quarter. Nanguna si Chris Banchero na may 16 na puntos, siyam dito sa final frame. Si CJ Cancino na nagtapos na may 13 puntos sa first quarter ay nagtapos sa 14 habang sina Chris Newsom at Raymond Almasan ay may tig 13 puntos. Isang crucial na and one ni Oftana at assist niya kay Ganuelas-Rosser para sa layup ang nagbigay sa TNT ng 96-91 na kalamangan sa natitirang 2 minuto at 33 segundo at hindi na nila ito binitawan. Gaganapin ang Game 2 sa Miyerkules, Enero 7 sa parehong venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpapatuloy ang galawan ng mga manlalaro sa Premier Volleyball League o PVL matapos kunin ng PLDT high-speed hitters ang middle blocker na si Seth Rodriguez. Kinumpirma ng koponan ang paglipat sa social media bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa bagong season. Sa kanilang post, masayang inanunsyo ng PLDT ang pagdating ng bagong miyembro sa pamamagitan ng linyang All Seth for a PLDT transfer at inimbitahan ng fans na salubungin si Rodriguez bilang pinakabagong high-speed hitter. Dagdag pa ng koponan, sabik silang makita ang pag-angkop at paglago ni Rodriguez sa kanilang sistema at kultura. Kinuha si Rodriguez upang punan ang puwang na iniwan ni Del Palumata na maglalaro para sa Medan Falcons sa 2026 Indonesian Pro Liga hanggang Mayo. Ang 5'10" na si Rodriguez ay huling naglaro para sa Cherry Tigo Crossovers bago mabuwag ang prangkisa noong Disyembre. Naging bahagi rin siya ng Photon Tornadoes at Petro Gas Angels. Sa PLDT, makakasama niya ang mga veteranong sina Majoy Baron, Micah Reyes, Kiana D. at Kim Fajardo habang tinatarget na koponan ang muling pag-akyat sa podium.
Matagumpay ang kampanya ng high-speed hitters noong 2025 nang masungkit nila ang PVL On Tour title at ang Invitational Conference crown bago magtapos sa ika-4 na pwesto sa Reinforced Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumating na sa Estados Unidos ang International Boxing Federation o IBF minimum weight champion na si Pedro Taduran upang simulan ang kanyang paghahanda para sa posibleng unification bout laban sa Puerto Rican champion na si Oscar Collazo. Kinumpirma ng Viva Promotions ang pagdating ni Taduran habang nagpapatuloy ang negosasyon para sa malaking laban kontra sa hawak ng World Boxing Association o WBA at World Boxing Organization o WBO. Bagamat hindi pa pinal, magsasanay si Taduran sa Las Vegas habang inaasahang maitatakda ang laban sa Marso, posibleng sa mismong teritoryo ni Collazo. Kumpiyansa ang kampo ni Taduran dahil matagal nang ipinapahayag ni Collazo ang hangarin niyang pag-isahin ang lahat ng titulo sa 105-pound division. Posibleng makaharap ng mananalo ang WBC champion na si Melvin Jerusalem na magbubukas ng pintuan para sa isang All-Filipino World Title Clash. May baon pa na momentum si Taduran matapos ang mga impresibong panalo laban kina Genjiro Shigeoka 2 beses at Christian Balunan. Ngunit pamilyar din si Collazo sa mga Pinoy boxer. Ang undefeated Puerto Rican na may 13-0 record at kabilang na sa pound-for-pound list ng The Ring magazine ay tinalo na sina Vic Saludar, Jason Vason at maging si Jerusalem. Gayunpaman, nagpakita ng kahinaan si Collazo sa huli nitong laban kontra Vason, kung saan ilang ulit siyang tinamaan at nasaktan bago ipinatigil ng Filipino corner ang laban sa round 7. Sa lakas at reputasyon ng dalawang kampo, ang training camp ni Taduran sa Amerika ang unang hakbang tungo sa isa sa pinakamalaking minimum weight fights ng 2026. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, sasalubungin ng Pilipinas ang bagong taon sa pamamagitan ng isang makasaysayang surfing event, ang kauna-unahang La Union International Pro, isang longboard international qualifying competition na gaganapin mula Enero 20 hanggang 24 sa Urbistondo Beach. Inaasahang dadagsa ang isa sa pinakamalalaking international fields sa kasaysayan ng World Surf League o WSL Longboard Events, kung saan 4 na direktang pwesto sa 2026 WSL Longboard Tour ang nakataya. Ayon kay WSL Longboard Tour Director Will Hayden Smith, layon ng bagong format na magbukas ng mas maraming oportunidad para sa longboarders mula sa iba't ibang rehiyon dahil maraming world-class talent sa buong mundo na nararapat makalaban sa pinakamalaking entablado. Tinawag naman ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick Gregorio na isang tunay na thrill ang pagdaraos ng event at binigyan diin ang papel nito sa lumalakas na sports tourism program ng bansa. Anya, dadalhin ng kompetisyon ang pinakamahusay na longboarders ng mundo, kalalakihan at kababaihan sa perpektong alon ng Mona Lisa Point sa San Juan. Tampok ang mayamang surf culture at world-class waves ng La Union na nagsisilbing ideal venue para sa makasaysayang torneo. Sinabi ni Gregorio na handang-handa ang mga Filipino surfers na ipakita ang world-class skill at pusong Pinoy sa sariling tubig habang patuloy na lumalawak ang presensya ng bansa sa global surfing map. Dagdag ni Gregorio, malaking pagkakataon ito para sa mga Pinoy surfers, lalo't kilala ang La Union sa malalim nitong koneksyon sa longboarding at perpektong alon para sa kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hoy, nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naglabas ng mahabang paliwanag ang GMA head writer na si Suzette Doctolero matapos siyang mapuna dahil sa naging pahayag niya na tsaka, ika nga, o hindi maganda umano ang 2016 remake ng Encantadia at mas mahusay pa rin ang original na bersyon noong 2005. Nilinaw ni Suzette na wala siyang issue sa cast kundi sa mga limitasyon ng 2016 version kung ang pag-uusapan ay ang produksyon at kwento nito. Ipinaliwanag niyang dahil requel, ito yung pinagsamang salita na rewind at sequel, ang ginawa noon sa Encantadia 2016, minadali ang takbo ng istorya upang makasabay sa ratings. Dahil dito may mga natanggal na eksena at life lessons at may mga kwentong naisakripisyo tulad ng karakter ni Alena. Naging hamon din ang biglaang pagkalas ng ilang artista sa palabas, pagbabago sa itsura ng ilang karakter, kakulangan sa lokasyon at iba pang production constraints. Nag-rate man ang serye, hindi nito anya naabot ang buong potensyal ng programa. Binigyan din niyang ang kanyang komento ay hindi paninira kundi isa lamang frustration at pagmamahal niya sa Encantadia. Sa kabila ng lahat, nananatiling iconic ang mga karakter at nagpapasalamat si Suzette sa patuloy na suporta ng fans. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naaliw ang netizens sa ibinahaging kwento ng aktor na si Micoy Morales. Ito ay matapos dumalo sa maling kasal ang komedyanteng si John Fair na inakala niyang nakadalo sa kasal ni Micoy at ng fiancé niyang si Isa Garcia. Dahil nga sa maling pagbasa sa imbitasyon, dumating itong si John sa simbahan na nakabarong habang ang lahat ay nakasuit at siya pa ang naging centerpiece ng mga litrato. Ibinahagi ni Micoy sa Facebook ang nakakatawang pangyayari kung saan nalaman ni John na March o sa Marso pa pala ang totoong kasal matapos tumawag kay Charis Solomon para magtanong. Wala raw siyang nakilalang tao sa event at ibang itsura ng groom. Dahilan para mapagtanto niyan ang pagkakamali. Tinawag ni Micoy ang insidente na parang ikangay na Patrick in real life patungkol sa karakter ni John sa weekend sitcom program na Pepito Manaloto. Tinapos ni Micoy ang post sa pabirong pasasalamat at payo kay John na kainin na lang ang ang handang hotdog. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, dream come true para sa aktor na si Gerald Anderson na makatrabaho ang kapwa niya aktor na si Richard Gutierrez matapos silang pagsamahin sa isang action-packed teleserye na dinirect ni FM Reyes. Ito ang kauna-unahang proyekto
ng dalawang aktor na magkasama sa isang teleserye. Ayon kay Gerald, matagal na niyang nasa bucket list si Richard at itinuturing niyang answered prayer ang proyektong iyon. Ibinahagi rin ni Gerald na wala siyang nararamdamang kompetisyon bagkus ay paghanga at respeto para kay Richard. Lalo na sa dedikasyon at pagiging competitive nito bilang aktor. Para sa kanya, malaking bentahe na magkasama sila sa iisang team dahil pareho silang passionate sa trabaho. Inilarawan ni Gerald ang kanilang serye bilang malalim, makabuluhan at hindi lang basta aksyon na may mabibigat na responsibilidad para sa kanila at sa network. May kumpiyansa rin siya sa buong production team, nakatakdang magsimula ang taping ng serye ngayong buwan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita at patuloy pa rin makinig sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.